Hello guys, I'm Joylyn and welcome to my channel. So, sa video na to, ang pag-uusapan po natin is kung paano kumuha ng BIR requirements for online shop. So, this video is for online sellers or mga business owners na gusto mag-set up ng shop sa online marketplace. So, perfect po ito sa mga kagaya ko na existing shop owner o kaya newbie na gusto mag-set up ng shop. So, mga marketplace po kasi ngayon, kagaya ng Shopee, TikTok, at saka Lazada, ay nagre-require na po ng BIR. So, ngayon is, kadalasan kasi nagtatanong, or yung iba is hesitant pa talaga kung kukuha ba talaga sila. So, ano nga ba ang requirements para makakuha ng COR, or Certificate of Registration, at saka sworn declaration, kasi yan pong dalawa ang kailangan para po sa Shopee. May shop po kasi ako sa Shopee at nag-decide ako na kumuha ng BIR requirements kasi sayang naman yung mga buyers ko doon, di ba? So, kadalasan mga tanong, madali lang ba? Magkano ang babayaran? Ilang araw bago makuha? So, sa video na to, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, ano nga ba ang requirements para makakuha ng COR at sworn declaration? So, syempre, unang gawin natin is pumunta tayo sa BIR. So, ito, nakakuha po ako na extra na form. Ganito po siya. So, nandito po yung checklist. Ito yung checklist na requirements para makakuha ng Certificate of Registration. So, ito yun, application for registration. Ito yung 1901 na form. Ito yung kailangan natin. At saka, ito pa, nandito sa checklist, BIR Form 1901, tapos any government-issued ID, kagaya ng Phil ID, passport, driver's license, at iba pang valid IDs. Tapos, isang photocopy ng valid ID, tapos, next naman is, so, okay, first requirement, BIR Form 1901, kailangan mo i-fill up. Second requirement, valid ID. At saka third requirement, BIR printed invoice. So, kailangan po nila ng final clear sample of your own invoices. So, may mga BIR accredited po na may mga BIR po na accredited na printer. Yung mga gumagawa ng resibo na accredited po sa BIR. So, bibigyan ka naman nila ng list at ikaw yung pipili. Tapos, next naman, meron pong bayad na 30 pesos sa stamps po. 30 pesos po yung babayaran. So, another requirement po ay DTI certificate. Pero yung DTI certificate, ano siya ha? Optional lang siya. So, kung gusto mong gawa ng business name yung negosyo mo, or kung gusto mo i-under lang talaga sa pangalan mo, no need na kumuha ng DTI. So, yan yung requirements para sa COR. Tapos, i-submit mo lang, at saka hintayin mo lang na tawagin ka, tapos may papipirmahan sa'yo. Tapos, yun, makukuha mo, within 1 day, makukuha mo yung COR mo. That's 1 day process lang po yung COR. So, ito po yun. Yung sa akin, nakakuha agad ako. Ito yung COR ko po. So, ito yun, Certificate of Registration. Ayan, may stamp at saka perma. So, ito yung original copy po. So, ang gagawin mo lang sa pag ano ka na sa Shopee is i-picture mo lang po siya, tapos i-upload mo dun sa page, business page mo dun sa Shopee. So, magkano mababayaran sa pagkuha ng COR or Certificate of Registration? So, kapag na-fill up mo na itong form, isa-submit mo siya kasama yung printed na sample receipt. So, ang mababayaran lang is yung stamp for 30 pesos. Tapos, yung printed receipt, isang set na kasi yun, 12 pieces po yun na mga resibo. So, yun yung gagamitin mo sa negosyo mo kapag may order, bigyan mo ng resibo. So, yun, isang set is 1.5 po yung binayaran ko. Depende po yun sa printing shop, magkano yung charge na, nakadepende po yun. So, sa akin, 1.5 plus 30 pesos.
At saka, next naman is, paano kumuha ng sworn declaration? Madali lang din. Kailangan mo lang ng form. Hihingi ka lang dun sa BIR, hingi ka ng form. May nakalagay, sworn declaration of gross remittances. So, for sellers, merchants engaged in business within electronic marketplaces. So, yan, ipi-fill up mo lang dyan. Tapos, permahan mo sa baba. Tapos, ito, may documentary stamps din na babayaran. So, kung kailangan mo nga pala ng 2 copies nito kasi kukunin nila yung isa. By the way, yung mababayaran mo po sa pagkuha ng sworn declaration ay itong stamp. Kung 2 copies ang kailangan, 2 copies pong kailangan nito kasi kukunin po nila yung isa. So, 60 pesos yung mababayaran mo sa stamp. At saka, magpapapirma ka pa po nito sa lawyer. So, punta ka pa ng abogado, papirmahan mo po. Yung sa akin, yung binayaran ko is 300 pesos. So, yun. 360 pesos ang binayaran ko lahat sa pagkuha ng sworn declaration. Kasali na yung stamp. Tapos, ito, i-receive agad nila. Andito, nasa baba, lalagyan ng receive. I-submit mo, tapos, i-receive nila, maglalagay sila dito ng tatak. As after that, makukuha mo na agad. So, yun lang. Ganun lang kadali yung pagkuha ng CUR at saka sworn declaration. So, di na po siya kailangan ng business permit o kaya mayor's permit o kung ano-ano pa dyan. Madali lang po siyang kumuha ng CUR. Kasi, pagpunta mo doon, kailangan mo talaga specific na para po sa online marketplace yung kukunin mo kasi required na. Ganon. So, kaya bibigyan ka nila ng checklist. So, kung may mga questions po kayo or kung may mga ibang information pa po kayo na gustong idagdag, mag-comment lang po kayo at susubukan ko pong mag-reply. Maraming salamat!